Lahat tayo ay nananalangin, humihingi ng gabay sa taas, pinagdadasal na tayo ay palakasin para mapaglabanan ang mga tukso na lumalapit sa atin para paghandaan ang laban ng buhay kapag tayo ay nahihirapan, kapag tayo ay punong-puno ng problema. Lahat tayo nakakaranas ng panghihina, ng pagkapagod, ng kabiguan, ng hapdi sa puso, ng galit, pagkatalo. Naniniwala tayo na kailangan nating mag-move on, kailangan nating labanan, kailangan nating maging matibay, maging malakas. Pero bakit hindi natin siya magawa ng ganun kasimple lamang? Life is benediction. What is your mindset o ang disiplina ng alipin ay pwedeng makatulong sa atin upang daigin ang sariling laban kontra sa paggawa ng kamalian. Marami po tayong experience tungkol dyan. Ako. And na-realize ko that yung mindset ng pagiging alipin, yun isang way para labanan natin yung sarili natin sa mga tukso, labanan natin yung mga sarili natin sa mga maling gawain, and gawin natin yung tama. But ano ba yung meron sa alipin? Bakit siya yung sinabi ko na pwedeng gawitin natin yung mindset ng mga alipin? Tingnan nyo po Sinabi dun sa ating verse kung saan tayo nag-inspire. Lucas 17 verse 5 to 10. Dun sa verse 5, ang sinabi doon is, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Yun yung ipinapanalangin natin madalas. Kapag meron tayong isang adhikain na gustong gawin, Panginoon, bigyan mo po ako ng lakas para magawa ito. Palakasin mo po ang aking pananampalataya para hindi ako matukso na gumawa ng ganito. Yun yung mga prayer natin. We have the faith and we pray for mapalakas ang ating pananampalataya kasi feeling natin pwede tayong matukso. And that is yes. Maraming beses tayo natutukso. Walang taong hindi nagkakaroon ng kasalanan. And we keep on praying that, Lord God, please help me. Bibigyan mo ako ng lakas para mapaglagpasan ko ang problemang ito. Please give me the wisdom para magawa ko ang tamang ito. Which is, nakaasa tayo kay God. Now, meron siyang ibinigay sa atin na bagong mindset na pwede natin gamitin. And I realize hindi natin kailangan hilingin pa sa Diyos na palakasin ang ating pananampalataya para tayo ay lumakas laban dun sa mga kasamaan ng tukso na pwede natin kaharapin sa buhay. Instead, ang sagot niya is ito. Sagot niya, kung ang inyong pananampalataya ay sinlaki ng butil ng mustasa. Nai-imagine niyo po ba ang butil ng mustasa? Sobrang parang tuldok lang ng ballpen. Kung gaano kaliit. So it means, hindi kailangan ng malaking-malaki ang ating pananampalataya. Why? Sabi niya doon, kung sinlaki ng mustasa ang inyong pananampalataya, pwede mong sabihin sa punong ito ng sikamuro, I don't know what's that kind of puno, pero isang puno, pwede mo raw siyang sabihan o utusan na mabunot ka at matanim ka sa gitna ng dagat. So, very impossible yun na ang isang puno may tanim sa gitna ng dagat. But, sinabi ni Jesus, sa maliit na pananampalataya na sinlakilaang ng butil ng buto ng mustasa, pwede ka makagawa ng himala. Pwede ka makagawa ng pagbabago. Ganon niya sinabi sa atin. And meron siyang dinagdag na kwento tungkol sa mga alipin. Doon sa sunod, sa verse, anong verse ba sabi doon? 7 to 9. Sinabi niya, kapag ba ang yung alipin ay dumating galing sa pag-aararo sa bukirin, sinasabi mo bang, halika, magpahinga ka at kumain? Instead, ang ginagawa natin, usual, di ba? Pagka meron tayong mga katulong sa bahay, anong normal? Utusan natin sila, gagawin nila yung obligasyon nila sa bilang alipin. Pag sisilbihan, hahayan na ng pagkain, tapos yung amo, kakain. Tapos tayo, wala tayong reklamo. Yun yung mindset ng mga alipin na sinasabi ko na pwede natin gamitin upang labanan yung mga sarili natin. Why?
we as people, masyado tayong ma-pride sa mga sarili. Ayaw natin nagmumukha tayong utusan. Ayaw natin nagmumukha tayong mahina sa pananampalataya, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. But Jesus suggested that yung mindset na yun yung dating sa akin. Yung mga alipin na yun, kahit inutusan, pagod, inutusan, walang reklamo. Dahil alam nila na yun ay trabaho nila. Alam nila yun ay obligasyon nila. Kahit napapagod, hindi nagreklamo. Tayo, pag napagod tayo, reklamo na tayo. Bakit ganun? Bakit ganun? Tapos hihingi tayo ng lakas, hihingi tayo ng motivation. Diba? Sa mga pagkamit ng buhay natin, sa practical na buhay, kapag meron tayong gustong makamit, gusto natin mapagtagumpayan, we keep on seeking for the motivation. Kailangan natin isang inspirasyon, kailangan natin ng motivation para natin magawa. So what if wala yung motivation? Tutuloy pa ba tayo? What if pagod na tayo katulad nung isang alipin na galing sa sakahan? Tutuloy pa rin ba natin? Gagawin pa rin ba natin yung tama na dapat natin gawin para makuha yung mga gusto natin sa buhay? We are all looking for something pero wala tayong effort. Yun tayo. Ako mismo po. Sa pool ako dito. Kaya na-realize ko that yun pala dapat yung aking maging mindset. Maging alipin. So walang reklamo ko saan ako dalahin ng tama. Kasi sa alipin, meron siyang kasulatan. Sa pagiging alipin, meron niyang bago kita kunin katulong, ito yung mga gagawin mo sa akin. Hindi ka pwedeng magreklamo, maglalaba ka, mamamalansya ka, alagaan mo yung anak ko, lilinisan mo ang bahay ko. Lalabahin, paplansyahin mo ang damit ko. Ipe-prepare mo yan sa umaga and pakakainin mo ako. Kailangan ganitong oras, ganito. Yan yun alipin sa ating katulong. Di ba? Na kung saan, sa loob natin, kasi naranasan ko rin maging utusan. Kahit pagod na pagod tayo, nagrereklamo to sa loob natin, pero sinusunod pa rin natin. Why? Kasi alam natin na tayo ay alipin, na tayo ay dapat sumunod dahil yun ang obligasyon natin, kaya tayo nandoon. Yung mindset na yon, paano natin siya i-apply sa ating mga sarili? Motivation versus discipline. Dati ako, more in motivation ako para magawa ko isang bagay. That, nitong huli, parang mas malakas pala ang discipline. Yung mindset, yung discipline na kaya mong magpatuloy kahit wala ka ng disiplina, kahit wala ka ng motivasyon. Kaya mong magpatuloy kahit na nanghihina ka na. Kaya mong gumalaw kahit nabigo ka na. Yung disiplinang yun, kahit matalo ka, tutuloy ka. But in motivation, kapag nawala isang motivation, nawawala na rin tayo. Ibig sabihin, nakaasa tayo sa tulong ng iba. Yung lakas natin nakabase sa labas, sa ibang tao, external motivation. And we keep on praying that give us the strength. But after kong gawin yun, madalas kong ginagawa yun, pero pagkatapos siyang gawin, tapos na ba? So sabi nga niya, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So hindi natin siya magagawa kung wala tayong mindset ng pagiging alipin. Na kahit na tayo nahihirapan, tutuloy pa rin tayo. Lord, bigyan mo ako ng lakas para mapaglabanan ko yung tukso. Lord, bigyan mo ako ng tamang isip, disiplina para magawa. Bigyan mo ako ng tao na matutulong sa akin. Nandun tayo But, hindi natin namamalayan na yung prayer natin naririnig ni God. Hindi lang natin maabot ng isip or nakakalimutan natin na sa sarili natin, kailangan natin gumawa para mabigay niya yung kanyang awa. May mga pinadadala siyang tao, di ba? May mga binibigay siyang pagsubok na kung saan kapag nalagpasan mo yun, maibibigay na sa iyo yung hinihingi natin. But the problem is, kapag nandoon na tayo sa pagsubok, nasasaktan tayo, napapagod tayo, ano nangyayari sa atin? Umaatras tayo, bumaback out tayo. Hindi tayo nagpapatuloy para lumaban. Why? Kasi nakaasa tayo sa motivasyon galing sa ibang tao. Nakaasa tayo sa diringin ng Diyos ang ating panalangin. Lahat tayo ay nananalangin, humihingi ng gabay sa taas, pinagdadasal na tayo na tayo ay palakasin para mapaglabanan ang mga tukso na lumalapit sa atin para paghandaan ang laban ng buhay kapag tayo ay nahihirapan, kapag tayo ay punong-puno ng problema. Lahat tayo nakakaranas ng panghihina, ng pagkapagod, ng kabiguan, ng hapdi sa puso, ng galit, pagkatalo. Naniniwala tayo
na kailangan nating mag-move on, kailangan nating labanan, kailangan nating maging matibay, maging malakas. Pero bakit hindi natin siya magawa ng ganun kasimple lamang? Meron ako natutunan kanina lamang doon sa simbahan. Ito ay galing kay Father na homily kanina. Para bakuha yung mindset na katulad ng alipin is magkaroon tayo ng faith. And that faith is an acronym. The first letter is F, faith. Ito yung klase ng relasyon, direktang relasyon galing sa iyo papunta sa Diyos. Isang relasyon direct to God, between you and God. Pangalawa, dapat meron tayong, ano yung letter na sunod? A, atonement. Patulad nga ng isang alipin, katulad sinabi ko kanina, ito ay merong kasunduan. Tayo sa sarili natin, meron tayong kasunduan na gagawin para sa sarili natin at kasunduan na gagawin para sa Diyos, para sa spiritual na buhay natin. Kasunduan para sa sarili natin, para sa pagkuha ng mga pangarap natin. Katulad nga ng isang alipin. Kaya kailangan mong gawin ng isang bagay dahil meron kayong kasunduan. Meron tayong atonement with God. Lahat tayo nagkakaroon ng pagkakasala. Lahat tayo dumadating sa pagiging mahina, nawawala ng pag-asa. But with that atonement, isang kaugnayan, isang kasulatan, isang pagkilala sa napag-usapan. Sa pananampalataya, dapat marunong tayong humingi ng tawad kung tayo nagkaroon ng pagsasala. Magkumpisal at tanggapin yung pagkakasalang yun ay dapat nating pagbayaran, ang dapat nating baguhin. Atonement. Pangatlong letter is I. Kailangan meron tayong initiative. When we say initiative is, katulad nga ng isang alipin, hindi na natin kailangang utusan, manduhan para gawin kung ano yung tama. In our own self, alam na natin automatically na kailangan natin gawin ang isang bagay na kahit ayaw natin gawin para makuha natin yung mga pangarap natin. Kailangan nating pigilan ang sarili natin na huwag gawin yung mga tukso or mga kasalanan para sa relasyon natin kay God. Hindi na kailangan ipaalala sa atin. From within, alam na natin yan. Initiative. Do what you must do. No need ng ibang tao. Hindi na kailangan na may mag-motivate sa'yo para maging hype ka. And, syempre, trust in God. Maniwala sa Diyos na kahit mukhang imposible, na kahit mukhang hindi mangyayari, kaya niyang ibigay. Na kahit hindi natin nakikita na pwedeng mangyari sa iyo yung pagbabagong ginanais mo, kaya mong gumawa ng himala. Kaya mong ilipat ang puno, di ba? Na ang sikamoro dun sa dagat. You can move the mountain, sabi nga. In other words, yung imposible magiging posible if we have the trust in God. Karaniwan, kinakabahan na tayo, nag-aalala na tayo, nagpapanik tayo, but with trust with God, calm lang tayo. Kasi alam natin, kasama natin ang Diyos. Naniniwala tayo na hindi niya tayo papabayaan. Very important po yan para makapagpatuloy tayo. Especially kapag doon sa down part natin, kapag nandiyan yung trust, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Okay? And syempre, humility. H. Diba? Humility. Kababaan ng loob. Kapag ka nagkaroon tayo ng tagumpay or nagkaroon tayo ng success in our life, achievement, huwag lalaki ang ulo natin. Bakit? Sinabi niya doon sa verse, doon sa dulo. Anong sabi niya? Gandi naman, kapag nagawa mo na nyo na lahat ng inutos sa inyo, sabihin ninyo, kami ay alipin lamang. Walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkol. Why? Because humility is the key para ang buhay natin ay bumuti. May hapit na tayong ginawa dyan. Kailangan natin ng faith para malabanan ang lahat ng laban natin sa buhay. Ang lahat na pwedeng humarang at pumigil para sa ating pagiging maganda ang buhay. Sa ating mga tagumpay, sa ating kalayaan, sa ating peace of mind, sa ating kaluwagan ng galit. So again, para mapaglabanan yung mga bagay na humahadlang para tayo ay sumaya,
para mapaglabanan ang kasawian, ang kawalan sa buhay, kailangan natin ng faith. F as in stands for faith, A, atonement, I, initiative, and T, trust in God, and last, humility. Disiplina ng isang alipin ay pwedeng makatulong sa atin upang labanan ang sariling laban sa paggawa ng kamalian. Have faith.